Morning po. Gusto ko lang makita yung mga ngiti nyo sa inyong mga labi. At sabay sa pagngiti ay samahan nyo ako sa maikling panalangin. Amang manal, sa pangalan ni Jesus, patuloy ka naming pinupuri, nililuwalhati at sinasamba sa aming kalagitnaan. At sa oras nito, Panginoon, sa paggamit mo sa inyong lingkod, na maging bibig mo sa oras na ito, padaluin mo po ang iyong patnubay at gabay sa umagang ito at masiwalat ang iyong ganap na kalooban sa buhay naming lahat. Siya po lamang ang lahat ng papuri, parangal at pagdakila sa pangalan ni Kristo Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Glory to God. Gusto ko tignan ng inyong mga ngiti. Yung praise the Lord. Nalimutan ko yung sasabihin ko. Mga ngiti, sa likod ng mga ngiti, mga kapatid, tayo ba ay may galit sa ating puso? Pagpapatuloy po natin ang ating series sa emotional wholeness. At ang topic po natin dito ay anger, or let us reject the pitfall of anger. Ano ba yung galit? Pastor, ano ba yung galit? Hindi po ako naghanda ng PowerPoint dahil po laging walang kuryente, tsaka hindi ako magaling sa gadget. Kaya makinig na lang po tayo at magsulat ng mga dapat nating isulat. Pero natatandaan ko nung nandun tayo sa lumang worship hall natin, marami tayong nakapastel sa ating mga dingding. Tinuturuan tayong magalit. Di ba? Tatandaan nyo? Can you remember? Hate evil, hate sin. Di ba? Pag hate, may galit ka. Pero tamang galit. Hindi ang masamang galit. Pagka hate evil and hate sin, tama ang addressin ng galit mo, ang demonyo. Amen? Bago tayo magpatuloy, babasahin ko lang ang isang talata ng salita ng Diyos. Sabi ng Efeso 4:26-27, Be angry and do not sin. Do not let the sun go down on your wrath. Nor give place to the devil. Kaya nga sabi natin, hate the evil and hate sin. Sa Tagalog, kung magagalit man kayo, iwasan ninyong kayo'y magkasala. Agad ninyong pawiin sa kalooban ang galit, huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ang dyablo. Amen. I-define nga natin ay yung anger. Sabi po ng librong binasa natin, anger is a strong feeling of displeasure and usually of opposition toward someone or something, often brought about by real or imagined injury, rage, fury, wrath. Sabi ng libro, it's a broad term that applies to various levels of emotion that may or may not be shown. Kaya tinititigan ko ang mga nakangiting muka. Ang inyo bang muka ay nagbabadya na wala kayong galit? O baka naman may galit tayo sa ating puso na hindi natin nararamdaman, tayo pala ay galit. Puso lang po natin ang makakasagot sa katanungan na yon. Gaya nga kanina, alala ko yung sinabi ni Pastor Peter kaya ng first service. Nagtanong siya, are you born again? Puso lang po natin ang makakasagot. Ano ang deception dito? Ang kasinungalingan, the lie. We believe when we have frequent outbursts of anger, ay ito, my rights are most important, and if they are violated, I am fully justified in being angry.
Sister AJ, galit ka ba? Meron ba tayong kinagagalitan na kapwa? The deception of anger is believing we have a right to be angry at anyone. At anyone. Di ba? The deception there is believing we have the right to be angry at anyone. Sino ba yung anyone? Almost everybody, including God. Almost everybody. Sometimes, we include God pag nagbe-blame tayo sa ating naramdaman na experience na hurts. Kaya nga, ang sabi ng salita ng Diyos, be angry and do not sin. No? Tanggalin ka agad, pawiin ka agad ang galit. Dahil pag pinagtagal mo yan sa puso mo, tiyak, makakasala tayo. Meron ba tayong ill feelings towards others? Ourselves? Sa Diyos. May galit ba tayo? Sometimes, hindi natin alam, galit pala tayo sa Diyos. May mga istoryang mahirap magbanggit ng pangalan, pero pagka pinag-aralan natin, inanalyze natin, may galit pala ang isang tao. Tayo, na we declare and confess that we are Christians. Di ba? Sabi natin, Kristiyano tayo, niniwala tayo sa Diyos, nananalig tayo sa lahat ng ginawa niya sa krus ng Kalbaryo, sinusunod natin yan ng kanyang kautusan sa Biblia, pero yung ating attitude toward others ay nagsasabing may galit tayo sa puso. Marami tayong mga kapatiran dito sa ating spiritual family na medyo may katagalan na sa ating panambahan o sa ating kapatiran. Pero parang pag inanalyze mo, parang umiiwas siya sa pagkilos ng Diyos sa buhay niya. There are many of us. Bakit? Ayokong magbanggit ng pangalan. Si ganon, si ganon, si ganon. Patanda na dito sa ating panambahan, tigil pa rin ang pagkilos sa pagsunod sa ating Diyos na buhay. Bakit kaya? Ano kaya ang dahilan? Isa pong kadahilanan ay mayroong galit sa puso. In the sense, mayroong kasalanan. Kaya po, hindi po makakilos ang Diyos sa buhay ng isang tao kung kaya siya ay tigil, pigil, at nakahalukip-kip na Kristiyano. Wala pong dapat na Kristiyanong nakahalukip-kip o nakabulsa ang kamay sa bulsa na walang ginagawa. Amen po? Maliwanag po? Tandaan natin, ang sabi ng deception sa atin, we have the right to be angry at anyone but the devil. Ang sabi po, remember, Ephesians 6:12, for we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against power, against the rulers of the darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. So, sa pagkakaroon natin ng galit sa ating kapwa, sa ating sarili, maging sa Diyos, ay isang pagkakamali. Ang tawag po ng ating kapatid na sumulat ng libro, Stormy o Martian, is a misdirected anger. Ang biniblame natin, hindi ang dapat nating i-blame. Isa lang ang kalaban natin. Hindi si Pastor Calagos. Hindi si General Esel. Kundi ang demonyo. Amen? Sumama ang loob ko kay kay Brother Manning Pero hindi si Brother Manning ang kalabang ko. Ang kalabang ko, ang demonyong kumilos kay Brother Manning. Nagtampo ko kay Brother Dennis. Kasi hindi niya ginawa yung gusto ko. Hindi si Brother Dennis ang kalaban ko.
yung espiritong kumilos kay Brother Danis na sumalungat sa gusto ko o sa gusto natin. It is really, kung iisipin natin, sa mga ganong deception na tinanggap natin, ang lagi natin pinag-ahari sa ating puso ay ang ating sarili. Ang nakaupo sa trono ng ating puso ay si Melvin, si Maning, si Brother Alex, hindi si Jesus, na mapagpatawad, mapagmahal, maunawain. Amen? So mga kapatid, muli, pinapaalala sa atin ng ating Diyos na mag-ingat po tayo kung tayo po ay mayroong kinikimkim na sakit sa ating puso. Lalong-lalo na yung ating paninisi sa ating Diyos na buhay. No? Marami pong hindi tatanggap na sinisisi natin ng Diyos sa ating ginagawa sa ating araw-araw na pamumuhay. Pero, kung tayo po ay magmumuni-muni at pag-iisipan ang lahat ng ating reaction sa ating kapwa, ultimately, makikita natin, we are blaming God. Lahat po ng mga dinaanan ng bagyo sa buhay, na abuso, na disappoint, nagkaroon ng mga bagay-bagay sa buhay na hindi niya matanggap. Ang balik na sisi niyan sa Diyos. Bakit? Ang tanong, bakit inalaw ng Lord? Ang bata-bata pa na asawa ko, bakit kinuha ng Lord? Ang nanay ko, kailangan ko, bakit kinuha ng Lord? We always blame God. Unknowingly. Kasi may question tayo, bakit? Kaya mga kapatid, napaka-importante po na suriin natin na yung mga negatibong ating dinaraanan at na-experience sa ating buhay, yung mga hurts, mga bitterness sa loob na ating puso ay suriin natin sino ang may akda at bakit nangyari o inalaw ng Lord ang pangyayari. Lalong-lalo na, mga kapatid, biniblame po natin ng Diyos, lalong-lalo na kung ang taong involved sa hurts, sa bitterness, ay isang ministro ng Panginoon o isang pastor ng Panginoon. A man representing God ang gumawa sa iyo ng sakit sa puso o bitterness o nanlamang sa iyo, ang hirap i-reconcile. Bakit itong pastor na ito gumawa ng ganon? Kaya mga kapatid, pinapaalala lang po ng ating Diyos na buhay sa ating lahat na dapat po tayong mag-ingat at laging dumako sa salita ng Diyos. Pinapaalala po ng Panginoon ang kanyang salita sa Juan 10:10. John 10:10. The thief does not come except to steal, kill, and to destroy. I have come, sabi ng Panginoon, that they may have life and that they may have it more abundantly or have it to the full. So, ang dapat nating sisihin ay ang originator ng pagnanakaw, pagpatay, at pagwasak ang demonyo. Sabi ni Pastora, tatango-tango kasi Pastor. Ang pag-blame po natin sa ating Diyos is putting us into a corner with no way out, sabi po ng ating kapatid na si Stormy Marcian. Instead of recognizing God as the only way out, blaming God
produces misplaced anger that might either be channeled inward, making us sick, unfulfilled, and frustrated, or vented to others, leading to destruction. So kung ito po ay kinikimkim natin sa ating mga puso, tayo po ang apektado. Tayo po ang babalikan ng bitterness sa ating puso. Either tayo ay hindi makagalaw at maging kasakitan pa sa ating physical na katawan. At kung ito na po ay itinuturo natin sa ibang tao, masisira po ang ating relasyon sa ating kapwa. It leads to destruction. Marami pong istorya dito lang po sa ating iglesia na kung tayo po ay magmumuni-muni, marami po tayong maiiwasan na mga misplaced anger. Sabi po ng ating kapatid, Stormy Martian, if we are mad at God, the best thing to do is to be honest with Him. Dahil alam naman niya kung tayo ay galit at siya ang sinisisi natin. Huwag tayong mag-alala, hindi mo masasaktan ng Diyos. Dahil alam naman niya kung ano ang nasa puso natin at nasa ating kaisipan. Ang kailangan lang po natin gawin ay dumako sa kanyang presensya at sabihin natin na ito, Lord, nagalit po ako sa iyo dahil sa mga gantong partikular na pangyayari sa buhay ko, kailangan to maging specific tayo. At sabihin sa Lord at ikumpisal natin and ask the Lord to forgive us and help us to be released from this oppression. Tanungin na nga natin ang ating sarili, using this Word of God na mirror ng ating buhay. Ako, Melvin, galit ka bang tao? Ako, nakita nyo, palangiti po ako. Pero sometimes, mayroong ding galit na lumalabas sa puso ko. And I admit that. No? Sinasabi po ng Panginoon, nung I was trying to meditate on this, sabi ng Lord sa akin, malayo ka pa, anak. You're still a work in progress. Kahit na 65 ka na, soon, hindi ka pa handa. No? And sana ang panalangin ko sa Lord na doon sa ating tinetake up sa Second Coming series natin, ay maging kaisa ako sa bride na inaasahan ng Lord na tayong lahat ay makakasama. Amen? Tanong na Lord, kasama ka ba? Ano isasagot natin? Amen. Di ba? Hallelujah. Paano ba natin, how do we deal with anger? Ang sabi ng Biblia, the Bible does not say na we should never get angry. No? Sabi nga kanina, be angry but do not sin. No? Ang nag-set lang ang Lord ng dalawang limits. No? We must not hurt someone verbally or physically. Second, we should take it to God quickly and not carry it around inside us, so we sin. Kaya nga, pinaalala ng Lord sa atin kanina, remember, yung ating poster sa ating old worship hall, hate evil, hate sin. Can we go to Colossians 3:8? 3:8 at saka 12 to 15. Babasahin ko po. But now, you must rid yourselves of all such things as this: anger, rage, malice, slander, and filthy language from your lips. Verse 12 to 13, therefore, as God's chosen people, holy and dearly loved,
Clothe yourselves with compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. Bear with each other and forgive whatever grievances you may have against one another. Forgive as the Lord forgave you, and over all these virtues, put on love, which binds them all together in perfect unity. Let the peace of Christ rule in your hearts, since as members of one body, you were called to peace, and be thankful. Therefore, as God's chosen people, holy and dearly loved, clothe yourselves with compassion. Are you compassionate? Are we compassionate? Then, kasama ko siya. Kasi kailangan kasama ako sa address ng word, hindi lang naman kayo, tayo. Lagi kong sinasabi, ang mensaheng dinadala ng Lord through my lips, and first and foremost, ako ang kinakausap. Kasama tayong lahat. Are we compassionate? Are we kind? Are we humble? Are we gentle? Tayo ba ay may patience? Pag ito inisa-isa natin, maraming masasaktan. Aroy. Aroy. Diba? Totoo lang naman eh. Ako, unang-una na akong patay ang aroy ko dito. Alam niyo mga kapatid, ako may apo. No? Ang apo ko is 6 years old. Pag yan ay may ginagawang hindi parang tama, nagagalit ako. And that should not be the case. Eh bakit ka magagalit? Eh bata yan. Kaya nga pinapalaki yan para matuto, hindi para pagalitan. Kaya nang sabihin sa akin ng punong pastor natin, you take up anger. Kaya ko repent. Di ba? Ang liit ng bata, papagalitan mo. Ano ba alam ng bata? Wala pa. Kaya I am trying to renew my mind now. Lalo na ngayon, pagka kinakausap po yung aking apo, I'm trying to renew my mind. 6 years old eh. Ikukumpara mo sa sarili mo, 65 ka na. Ano alam ng 6 years old? Baka tayo rin ganon. Mga tatay, mga nanay. Simple, no? Galit. And we will not attain the wholeness na gusto ng Lord sa buhay natin pag tayo ay may galit sa puso at sa ating kaisipan. Simpleng bagay. Isang bata sa isang matanda, senior citizen, nagkakagalit yung maglolo. Nagkakagalit yung magnanay, magtatay. Simply because hindi sumusunod yung tatay sa salita ng Diyos. Sabi ng ating kapatid, kung tayo ay nagagalit, examinin natin ang parte ng demonyo sa pangyayari. No? So, pag ito po ay itinuon natin sa ibang tao, sa sarili natin, sa Diyos, maraki po ang pagkakamali natin. Lag nating bigyan ng pagkakataon ng dyablo na imantipula. Opportunity to manipulate us. Kailangan mag-decide tayo na bago tumaas ang galit, makontrol na natin. No? Ano niyo po, ang experience ko ganito. Pag ako nagalit, maraming ibinibigay ang dyablo na parang tama sa paningin ko. Kaya yung galit ko, imbis na ganun lang, tumataas pa. Di ba? Pagka pinagbigyan mo yung galit, lalo kang magagalit.
Kaya nga, ang alam kong sinasabi ng Panginoon, huwag natin bigyan ng kaunting bahagi. Don't give the devil an inch. Kasi pag binigyan mo ng inch, magiging isang ruler yan. Magiging 12 inches yan. So, let us control. Let us always display ang bunga ng Espiritu sa buhay natin. Kailangan natin ipakita ang ating self-control. Amen? Amen? Ang problema sa anger, as with all other deception, pag hindi natin to properly dinil sa harapan ng Lord, baka maging espiritu ito. It will become a spirit of anger na will control our lives. At kung lagi tayong nagagalit, magiging espiritu na ito at mahihirapan na tayong makontrol ito sa buhay natin. Lalo na, pagka nakita nyo na nagagalit ka kahit ang depresya ay maliit na bagay lang, nagagalit ka na, baka mayroon ng spirit of anger sa buhay natin. Kaya pag-ingatan po natin, ang lagi tayong nagagalit. Alam niyo po, ito can be inherited sa mga magulang. Kung tayo po, nung maliit na bata, ay lagi nakikita ang ating tatay na nagagalit, baka mapasa sa atin, baka makuha natin. Kaya nga, naisip ko tuloy, nung binabasa ko yung book ni Martian, naku, delikado pala. Nakikita ng apo ko na nagagalit ako, baka makuha ng apo ko. Kailangan baguhin. Baka mamana o ma-pick up ang espiritu, kailangan iayos. Sa aking pong prayer request, I always put an SPT on my prayer request. But that my apo, Elijah, will grow up healthy in spirit, soul, and body. Noon po yun, ginagawa ko na hanggang ngayon. And I will keep on doing that and will always display the love na kailangang i-display ko sa aking apo para magandang espiritu ang makuha ng aking apo. Sa lolo. Ewan ko sa nanay at tatay. Asan ba yung nanay at tatay? Andito ba? Ayun ang nanay. Usually nga, sabi natin, yung sakit sa ating puso ang nagiging cause ng anger. So, kinakailangan po yung mga bitterness natin, ang mga hurts natin, ay agad nating matanggal. Let's go to Ephesians chapter 4, verse 31 to 32. Basahin po natin. Get rid of all bitterness, rage, and anger, brawling, and slander, along with every form of malice. Be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ God forgave you. Hindi po tayo magkakaroon ng peace, restoration, and wholeness kung tayo po ay mayroong nino-nurture na spirit of anger sa buhay natin. Lahat po ng outburst ng anger natin will be a step backward to where God wants us to be, and it will keep our prayers from being answered. Siyempre, pag may pagkakasala na tayo, hindi tayo naririnig ng Lord sa ating mga panalangin. Kaya tiyak yon, hindi masasagot ang ating panalangin. Amen? So mga kapatid, napaka-importante po sa buhay ng nating lahat na alamin natin na ang demonyo ang kalaban natin, hindi tao, hindi ating sarili, hindi ang Diyos. Basahin po natin ay pang mga paalala ng Diyos sa ating buhay. Basahin po natin ang Proverbs 29:22. An angry man stirs up strife, and a furious man abounds in transgression.
Ang taong magagalitin ay laging napapasok sa gulo, laging nakikipag-away dahil sa init ng ulo. Ang sabi po ng James 1:9-20, My dear brothers, take note of this. Everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry. For man's anger does not bring about the righteous life that God desires. Tandaan ninyo ito, mga kapatid, kung minamahal, matuto kayong makinig, dahan-dahan sa pagsasalita, at huwag agad magagalit, sapagkat ang galit ay hindi makakatulong sa tao upang maging matuwid sa paningin ng Diyos. Matthew 5:22, Whoever is angry with brother without a cause shall be in danger of judgment. So mag-ingat po tayo, mga kapatid, sa ating galit na. At kung tayo po, mga kapatid, ay mayroong ganitong experiences sa buhay natin, na tayo ay nadadala ng kasinungalingan ng dyablo sa ating buhay, at tayo po ay nagagalit, may kadalasan tayong magalit, kausapin natin ang demonyo sa buhay natin. Sino ba dito ang may experience na nagagalit madalas? Siyempre, wala magtataas ng kamay. No? Wala magtataas ng kamay. But let us do what Omarcian is telling us to do, no? Can we stand up? Tayo po tayong lahat. Harapin natin ang demonyo, kausapin natin sa oras na ito. Kung tayo po ay naka-experience ng madalas tayong mag-outburst ng ating anger, kausapin natin po ang demonyo. I have written what our sister wrote in her book. I-address natin to kay Satan, no? And let us, sabi nga ng salita ng Diyos, we battle not against flesh and blood, but against principalities. Ito po ang isang espiritus dapat nating harapin at paalisin sa ating katawan, no? So let us address the devil. Spirit of anger, you follow after me. Spirit of anger, I identify your presence. And I rebuke your control in the name of Jesus. I declare and proclaim that you have no power over me. And the only one I will be angry with is you. I refuse to let you take life away from me by my angry outburst. I declare that Jesus is Lord over my life, and He rules my mind, soul, and spirit. Anger, be gone in the name of Jesus. And let us pray in tongues in thanking the Lord that the spirit of anger has left us in the name of Jesus. Halalakara malakandara karalasi. Uyala malakandara karalasara karamalakandara. Yala malakandara karala. Salamat po, Diyos, sa katapatan mo sa aming lahat. Sa oras na ito, ang espiritu ng galit, spirit of anger, is gone in the name of Jesus sa buhay naming lahat. At dumadaloy ang bunga ng espiritu sa aming mga buhay, Panginoon. Inaangkin namin ang self-control sa buhay namin, maging ang lahat po ng ninanais mong mangyari sa buhay namin. Kami po ay compassionate, kind, gentle, with patience. Kami po ay humble, Panginoon. Salamat po sa kaganapan ng mga attributes na ito sa aming buhay dahil ikaw po ang Diyos ng pangako. Hindi ka sinungaling, lahat ng pinangako mo sa iyong salita ay aming makakantaan dahil sa pagkilos ng banal na Espiritu sa buhay naming lahat. Hallelujah. Huyala karamala kandara karalasi. Huyala mala kandara karalasi. Hallelujah. 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 Hallelujah.
Hallelujah. Thank you, Lord, sa lahat ng panangyari mo, sa lahat ng paalala mo sa amin sa umagang ito, patungkol po sa galit, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, sa maikling mensaheng ito na pinaalala mo sa aming lahat, kami po ay nakalaya na sa espiritu ng galit sa aming buhay sa pangalan ni Jesus. Panginoon, patuloy kang madakila sa buhay ng bawat isa habang kami ay patuloy na naglilingkod at nag-iintay sa muling pagbabalik. Maraming salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Nais ko pong anyayahan ang mga, pwede na po tayong maupo. Nais ko pong anyayahan ang mga bagong kapatid natin na dumalo sa umagang ito. Si Russell Hans Padilla, Grace Padilla, Jeriel Bayona, Alona Bayona, and Jude Bayona. Lapit po kayo dito sa harapan. Hello. Hello. Lapit po kayo. Pastor Gerald po. He's my friend po. Praise the Lord. Hi. Oh, praise the Lord. Anyway, welcome po namin, Pastor, ang first-timers dito. Hello. And we're trying to make sure na yung mga nag-attend are, hi, God bless you. Sige po. Thank you. Thank you kayo din. Are you with them? I saw you. Manalangin na lang tayo. Sige po. Amen. Glory to God. Yung pong mga bago nating mga kapatid na dumaro sa dito ay tunay na mga kapatid natin sa Panginoon. And we just would like to welcome you and to pray for you na kayo po ay patuloy na magamit ng Panginoon sa kanyang ubasan saan man kayo dali ng Panginoon. Amen? Praise the Lord. Thank you, Lord, for Pastor Melvin. Andito na po tayo sa ating portion ng giving to the Lord, our prosperity message. Sino ba dito ang mayaman na? At sino yung gustong maging mayaman? Ayan, lahat tayo gusto maging mayaman. Narinig niyo na ba ang propesiya tungkol sa bansa natin? Di ba? Sinasabi ng maraming prophets, the Philippines will become the richest in Asia. Hindi lang Asia, yayaman tayo, pinakang mayaman ang Philippines. Possible ba ito? Amen. Kayo, naniniwala, kaya ba ni Lord na ibigay sa iyo ang lahat ng kailangan mo? Kaya ka ba ni Lord payamanin? In short, kaya. Okay. So, ang Panginoon may pangako. Tayo, naniniwala sa pangako. Amen? Pero ganun lang ba yun? Basta lang babagsak ang pagpapala? Siyempre, una, we pray. Di ba? Maniwala tayo sa pangako ng Diyos. And we need to obey. At isa sa mga natutunan natin is giving. Di ba? Now, do you believe that if you will give, you will also receive? Amen. Sometimes hindi. Di ba? Tama ba yun? Sometimes hindi. Sabi sa Alpha Course, does the Lord always answer prayer? Yes. Sometimes no, minsan wait. But in prosperity, it's the Lord's will that we will all prosper in His time. Kaya po, kung mayroon siyang itinuturo sa ating pamamaraan, how to prosper, sundin po natin. Di ba? And it is the Lord who will do the rest. Let's just do our part kasi kung gusto nating sumagana ang buhay natin, pangako ng Diyos,
may mga prophecy about our nation that we will become the richest in Asia. Siyempre, kung ang ating bansa ay mayaman, siyempre po, ang mga mamamayan, mayaman, di ba? So, pwede bang mayaman ang bansa natin tapos mahihirap tayo? I believe, magsisimula ito sa mga anak ng Diyos. The riches of the wicked will be turned over to the righteous. So, are you righteous? Praise the Lord. So, gawin po natin ang parte natin sa Panginoon, and God will do His part. Amen. Ano ba yung pinag-uusapan natin dito? Malakay 3:10. Yun po yung sinusundan natin. Ano ang sabi sa Malakay 3:10? Bring your full tithes, dalhin ninyo ang inyong ikapo. Bring your full tithes into the storehouse, that there may be food in my house. Test me now, and this says the Lord, if I will not open the windows of heaven and pour out for you blessings. Sabi ng Panginoon, kulang ang sisidlan mo sa pagpapalang ibabalik niya sa iyo. Na-experience nyo na ba ito? You gave to the Lord, and the Lord opened the windows of heaven. Hindi pa? Hindi pa ba? Dapat yun ang pinipray ninyo. Lord, I will experience that. Tayo po, marami na po kaming tumayo dito and nagpatotoo how God has blessed us when we gave. Hindi naman po nagbigay tayo ngayon, bukas, andyan na. Hindi po pa. We really need to build up, to trust the Lord. Hindi po tayo nagbibigay parang tumataya tayo sa loto, sa sweepstake. Hindi po ganun. Our giving is a sign of our worship to God. Pagpapakita ng pinasagana na tayo ng Diyos. So we cannot say, I will not give to God because I do not have. I do not receive. Mayroon ba ditong hindi nakaka-receive sa Lord? Lahat po tayo tumatanggap. And we all are commanded by the Lord to give His part. At sabi ng Panginoon, pag hindi natin ibinigay ang part niya, ano sabi ni Lord? Ano tawag sa atin? Ayan, sabi nila, magnanakaw daw. Ninanakaw natin ang para sa Panginoon. So that the Lord will not, so that the blessing will not, hindi siya mapapara. Let us do our part. Sabi sa Luke 6:30, give and it shall be given back to you. Give and it shall be given back to you in good measure, pressed down, shaken together, and running over, shall be put into your bosom. For the measure that you use in giving is the same measure that you will receive, that the Lord will use in receiving. Amen. So, sana po, manalangin tayo. Sabi ko nga, if you have not yet experienced the miracle of Malakay 3:10, the miracle of Luke 6:38, it's time now to trust in the Lord. God will do something in your life. Trust Him. Kasama tayo doon sa kayamanang pinangako ng Diyos sa bansa natin. Kaya huwag po tayong papayag na hindi tayo mapasama sa mga pinasagana ng Panginoon. Para ba saan yung pagpapala na yan? Para sa atin? Para matugunan yung mga gusto natin? Para saan ba yun? Bakit nga ba gusto ng Lord na tayo ipasaganain? So that He can use us also in His kingdom. Amen. Pag po tayo ay may tinanggap na sobra sa pangangailangan natin, hindi na atin yun. Naku, sabi niyo, ang hirap naman pala, No. Let us trust the Lord. When we give, let us put our faith in the Lord that He will answer all our needs. Amen. Amen. So, shall we pray first before you give? Also, remember our building project. May the Lord really bless everyone whose faith is in the Lord as we give to our church building. Hallelujah. Let's pray. Father, in the name of Jesus, thank you so much for being our Lord and our God. Lord, nakikita mo po kaming lahat. Linggo-linggo po, pumupunta po kami sa house of the Lord para sumamba. Linggo-linggo po kami, Lord, ay
pumupunta rito dahil kami naniniwalang nandito ka, Panginoon. And at this point, Lord, we have heard your word. Sabi mo po, layunin mo kami iyong pasaganain. Panginoon, nakikita mo po ang aming buhay. Nakikita mo po ang aming kakayanan sa paghahanap buhay. Lord, we ask for your mercy right now, for your grace. Hindi po kami nagpapadala sa takbo ng mundong ito. Nais po naming makasunod sa iyo, Panginoon. Lord, born again na po kami. Ikaw na ang aming Diyos at Panginoon. Nais po naming maipadama, maipakita sa buong mundo ang anak ng Diyos ay pinagpapala ng Diyos. So Lord, we cannot live our life in lack because you are our Lord and our God. We deserve a blessing. We deserve, Lord, everything that we need. So today, Lord, if we have done anything, Lord, mga pagsuway sa iyo, especially in giving, today we come humbly before you, Lord. Forgive us. Forgive us for not following your word. Forgive us for not trusting you fully in giving. Forgive us, Lord, for not doing our part in the promises that you have given to us. Today, O Lord, I pray every member of this church will be prosperous in your kingdom. Dahil lahat kami tinawag mo, Panginoon, para magamit mo in these end times. We pray, Lord, for the mighty release of your blessing, financial blessings, prosperity in our businesses, prosperity in our own jobs, prosperity, Lord, in everything that we do. Thank you, Lord, for prospering the work of our hands. Thank you so much. Thank you so much, Lord. Turuan mo po kami, Lord, na manalig sa iyo. Ang aming mga pangangailangan, lahat ay manggagaling sa iyo. Kaya Lord, dadagdagan namin ang sipag, dadagdagan namin ang tiyaga, dadagdagan namin ang aming pananalig sa Diyos na siyang pinagmumula ng lahat ng papala.